Who are you? Narinig ni Ramona ang malalim na tinig na nagmula sa likuran niya. Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko? Tanong ulit ng lalaki. Hindi ho ako masamang tao. Pinadala po ako ng stepfather ko dito sa bahay mo para manilbihan ako dito ng 6 na buwan. So you're the new maid? Tumangutang si Ramona. Ikaw, sino ka? Lakas loob niyang tanong. I am the owner of this house. Ikaw po si Mr. Valcarcel? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dad, gagawin mo talaga akong pambayad utang? I can't believe this! Ramona, maninilbihan ka lang naman kay Mr. Valcarcel sa loob ng 6 na buwan. Kapag natapos na ang nasa kontrata, makakabalik ka na dito sa mansyon at mababayaran na ang lahat ng utang natin sa kanya. Paliwanag ng stepfather niyang si Bradley. Sobrang disappointed si Ramona dahil sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Hindi niya lubos akalain na magagawa ng asawa ng kanyang ina na ipambayad utang siya. Alam niya naman na unti-unti na silang naghihirap mula na magkasakit ang kanyang ina. Nabaon sila sa utang at maging ang kanilang kumpanya ay hindi na rin gaanong kumikita dahil sa stress ang kanyang amain at hindi na asikaso ng maayos. Humalukip-kip si Ramona. Pero bakit kailangan ako pa? May ibang anak ka pa naman na. I'm not even your daughter. Wala akong kinalaman sa kung ano man ang utang niyo ng aking ina. Nagbuntong hininga si Bradley. May trabaho ang stepsisters mo, alam mo naman yun, diba? Sinasabi mo ba na ako ang dapat siyang ipadala sa mansyon ng mga Valcarcel dahil ako lang walang trabaho sa amin? At hindi hamak na palamunin lang ako sa pamamahay na to? Mataray na tanong ni Ramona. Ang mga stepsisters ni Ramona na sina Regina at Elaine ay natampalang noo tsaka napailing dahil sa inaasal ni Ramona. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Ramona. Ang akin lang naman, walang ibang pwedeng maipadala sa mansyon ng mga Valcarcel kundi ikaw lang. Isipin mo na lang na gagawin ko to para sa iyong inang may sakit. Bakit kailangan ako pang magsakripisyo? Putol ni Ramona sa sasabihin pa ng kanyang padrasta. Tila may hinanakit sa kanyang tinig habang tinitigan niya ito. When you married my mom, ang pangako mo sa amin ay gagawin mo ang lahat para sa kanya. Ang sabi mo ikaw ang bahala sa lahat para hindi siya mahirapan. Ang sabi mo, lahat ng sakripisyo ay gagawin mo for me and my mom. Bakit ngayon? Pinapasa mo na sa akin ang responsibilidad na ipinangako mo na gagawin mo. Para lang din to sa ikabubuti mo, Ramona. Ikabubuti ko? Puno ng sarcasm ang tono ng boses ni Ramona. Ano bang alam mo para sa ikabubuti ko? You're just my stepfather. Ramona, sumusobra ka na. Pagalit na sabi ni Regina. Ipinaliwanag naman na sa'yo ni Dad kung anong dahilan kaya ikaw ang ipapadala niya sa mansyon ng mga Valcarcel, diba? Hindi mo pa rin ba naiintindihan yon? Kung may ibang choice nga sana siya, hindi naman niya dapat gagawin to pero baon na tayo sa utang. At wala nang pagpipilian si Dad. I just don't get it kung bakit kailangan akong ipadala sa mansyon ng mga Valcarcel. Kung pwede naman kayo na lang ni Elaine. Pabulyaw niya pang saad. Dahil ba sa tunay niyong anak ni Bradley? At anak lang ako ng asawa niya sa unang lalaki? So nakuha mo na rin, Ramona? Sabi ni Elaine na hindi na nakatiis. Akala ko hindi mo pa rin nagigets kung ano nangyayari. Sobrang tagal din bago mo naisip ang tungkol dyan. Ang tagal din namin nagpanggap na gusto ka namin. When in reality, ang gusto lang naman namin na mangyari ay mawala ka sa landas namin. You're so stupid para hindi mo agad naisip yan. Nagtagis ang panga niya at napatangu-tangu siya. Ngayon alam ko na. Mga plastic kayo. At magkukunwari lang kayo na concern kayo sa akin.
Yes, sagot na Elaine, na puno ng galit at pang-aasar. Sinubukan itong pigilan ni Regina, ngunit hindi ito nagpaawat. Bakit ba, Ate Regina? Bakit mo ba pinoprotektahan ang damdamin niya? Ha? Tigilan na nga natin ang pagkukunwari dito. Gusto niyong malaman kung anong dahilan at bakit siyang kailangang ipadala sa mga Valcarcel Mansion? Hindi ba? Pasabihin natin sa kanya kung ano nga ba ang tunay na dahilan. Stepdaughter lang siya ni Daddy. Ibig sabihin, wala siyang halaga dahil hindi naman natin siya kaano-ano. At wala na ring silbi ang kanyang ina ngayon dahil may malubha siyang sakit. Kaya hindi na siya kayang protektahan ng mama niya. Hindi naman pwedeng tayong ipadala ni Daddy kay Mr. Valcarcel bilang pambayad utang dahil tayo ang tunay niyang mga anak. Pinigilan din ni Bradley ang bunsong anak sa mga sinasabi nito, pero sapat na ang lahat ng yon para kay Ramona. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay nilang mga kulay. Sa loob ng mahabang panahon, nagawa nilang itago sa kanya kung ano ang tunay nilang mga ugali. Pero ngayon ay wala na silang maitatago. Tunay nga na lahat ng baho ay hindi natatago habang buhay. Dahil kahit gaano pa mga subukang ilihim, ang nakakasulasok na baho ay mag-aalingasaw pa rin. Don't stop her, Bradley. Utos ni Ramona sa padrasta. Hayaan mo siyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Gusto ko ring malaman ang totoo. Dahil ilang taon niyong tinago ito sa akin. Ilang taon ninyo akong pinaniwala na tunay kayong mababait. At ang turing niyo sa akin ay sariling anak at kapatid. Ngayon ay lumalabas na ang tunay ninyong kulay. Marami pa akong gustong malaman. Ngunit katulad nga ng sabi ng padrasa niya si Bradley, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod sa sinabi nito. May kontrata sa pagitan ng padrasa niya at Mr. Valcarcel. Kung hindi siya susunod sa gustong mangyari na nasabing bilyonaryo na pinagkakautangan nila ng malaki, maaaring mawala sa kanya ang kanyang anak. Mawawalan sila ng pera para sa patuloy na pagpapagamot ng kanyang ina. Labag man sa loob ni Ramona ang sumunod, wala siyang ibang magawa. Mahalaga para sa kanya ang kanyang ina, at kahit na sutil siyang anak, handa siyang gawin para sa kanyang ina. Dumating si Ramona sa tapat ng malaking gate ng isang mansyon. The mansion was located in a remote area na para bang takot ang may-ari ng nasabing mansyon sa mga tao. Which is why they choose to build such a beautiful and large mansion in such a distant place. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sa tabi ng malaking gate ay may 4 na security na nakabantay. Ang may malaking tiyan na security ang unang nagsalita at nagtanong nito sa kanya. Ramona Aguirre, tipid niyang sagot. Sadya mo at bakit ka nandito? Inaasahan ka ba ni Mr. Valcarcel? Tanong ulit ng malaking tiyan na lalaki. Ako ho ang bagong maninilbihan sa mansyon. Nagkatinginan ng mga security na para bang hindi agad naniniwala sa sinabi niya. Well, she was already expecting that reaction from them. Sa itsura niyang to'y malabo naman talaga na mapagkamalan siyang maninilbihan sa isang mansyon. Maganda siya at pangmayaman ang dating. Yun bang iisipin mo na girlfriend siya ng may-ari ng mansyon at hindi isang alipin? Papasukin niya na siya. Samahan mo na lang patungo sa mansyon. Wika ng isa pa. Tumango ang lalaki at may malaking tiyan at tinulungan si Ramona sa mga dala niyang bag. Tahimik na lang siyang sumunod sa gwardya habang nagmamasid sa maganda tahimik na lugar. Ang kanyang padrasa naman ang naghatid sa kanya kanina sa village na ito. Ngunit hindi siya lumapit sa gate ng mansyon dahil ayaw na ayaw ni Mr. Valcarcel yun. Manong, bakit po nag-iisa lang ang mansyon sa village na to? Hindi naman mapigilan ng tanong ni Ramona sa gwardya. Mas gusto kasi ni Mr. Valcarcel ang tahimik na lugar. Ayaw niya sa mga tao. Napakunot ang noon niya dahil doon. Anong klaseng tao kaya si Mr. Valcarcel at ayaw sa mga tao? At mas piniling manirahan sa tahimik na lugar na ito? He is a billionaire. Alam niya yon. Pero may iba pa kayang lihim ang bilyonaryong iyon at bakit ganito na lamang siya ka-weird? Wait, paano pala kung isa siyang vampira? Paano kung ang dahilan kaya ang gusto ni Mr. Valcarcel na manilbihan siya sa mansyon na ito ay dahil siya ang pinakamaganda at alam nitong mas masarap ang dugo niya?
Manong, one last question. Sabi ni Ramona na nakadama na ng takot dahil sa mga inisip niya. Ano po yun, ma'am? Lumilipad po ba si Mr. Valcarcel? Po? Naguguluhan na nilingon siya ng gwardya. Bakit naman po lilipad si sir? Kasi vampira po siya? Humalakak ng malakas ang gwardya. Naku ma'am, kung ano-ano po sigurong pinapanood mo para maniwala ka sa mga vampira. Ang lakas ng tawa ng gwardya na ito, ang mga nakadapong ibon sa puno na daanan nila ay nagsiliparan at nagsihuni. Seryoso po ako, Manong. Hindi niyo po ba naisip na baka vampira nga po ang may-ari ng mansyon kaya siya tumira sa malayo at walang katao-tao sa lugar na to? Sa likod ng mga nadaanan mong malalaking punong kahoy kanina, nung papasok ka pa lang sa village, marami ng mga bahay doon. Paliwanag ng gwardya kung kaya bahagya siyang kumalma. Kung ganon, ang tanging dahilan kaya mag-isa lang ang mansyon niya sa lugar na to ay dahil sa ayaw niya sa mga tao. Oo ma'am, ganon po talaga si Mr. Valcarcel. Ayaw na ayaw niya sa maiingay. Narating na nila ang mansyon at ang sabi sa kanya ng gwardya ay kumatok na lang siya sa pinto bago siya nito iniwan. Subalit, nakailang katok na siya ng pinto at wala pa rin nagbubukas noon. Kung bakit ba naman kasi pagkahalaki-laki ng mansyon na to, wala man lang doorbell. Bingi pong mga tao sa loob. Inisip tanong ni Ramona sa kanyang sarili. Kakainis naman, ang tagal magbukas. Nang mainip na siya sa labas, tinulak niya na ang double doors pagbukas. Hindi man lang yun nakalock. Kung sa bagay, sino ba naman na magkakaroon ng lakas ng loob na magnakaw sa mansyon na to? Napakalayo sa kabahayan at mukhang istrikto din ang mga bantay sa labas. Dinampot ni Ramona ang dalawang malaking bag na dala niya habang nililibot ang tingin niya sa malawak na mansyon. Kung maganda sa labas, di hamak na mas maganda ang mansyon na ito sa loob. Puro moderno ang disensyo at sa itsura pa lang ng mga gamit, alam niya ng sobrang mahal ng mga yon. Sa mga nakasabit na paintings, tsak si Ramona na ang halaga ng mga yon ay milyon-milyon. Mahilig siya sa mga paintings kaya alam niya ang halaga ng bawat paintings na nakikita niya sa kanyang mga mata. Tumingala siya tumambad sa kanyang mga naglalakihan at magagarbong chandeliers na siguro ang halaga mas mahal pa sa buhay at kaluluwa niya. Wow! Ang manghang bulalas ni Ramona. Who are you? Narinig ni Ramona ang malalim na tinig na nagmula sa likuran niya. Dahan-dahan siyang umikot paharap sa taong nagmamay-ari ng boses na iyon. At naitaas niya ang dalawa niyang kamay dahil may hawak na barilang lalaki at nakatutok iyon sa kanya. Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko? Tanong ulit ng lalaki. Humakbang ito palapit habang ang baril na hawak ay nananatiling nakatutok sa kanya. Hindi ho ako masamang tao. Ang stepfather ko po nagpadala sa akin dito sa bahay mo para manilbihan dito sa loob ng 6 na buwan. Napakunot ang noon nito bago dahan-dahan na ibinaba ang hawak na baril. You're the new maid. Tumangu-tangu si Ramona. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya dahil sa takot. Baka kasi bigla na lang itong itutok ulit sa kanya ang hawak na baril at kalabitin ng gatilyo, di mamatay siya nang wala sa oras. Ikaw, sino ka? Lakas loob niyang tanong. I'm the owner of this house. Ikaw po si Mr. Valcarcel? Yes. Mr. Valcarcel had finally let his guard down. What's your full name? Ramona Aguirre. The stepdaughter of Bradley Zuniga? Tumangu si Ramona. Opo, ako nga po yun. Hindi nila pinaalam sa akin ang iyong ama pagdating mo. Correction po. He's not my father. Stepfather ko lang siya. At ngayon parang ayoko na rin siya maging stepfather. Kasi tinapon niya lang ako dito sa bahay mo. Ines na sabi ni Ramona na sandaling nakalimutan kung sino ang taong kaharap niya ngayon. Anyway, hindi mo naman siguro kakalabitin yung gatilyo ng baril mo, diba? Wala ka naman sigurong balak na patayin ako ngayon? Tama ba? No? Sagot ito, tiningnan ng baril na hawak. Pero kung may hindi ka magandang gagawin, hindi ako magdadalawang isip. Ngumisi siya.
Don't worry, wala naman ako masamang gagawin. Nasa na bang ibang mga kasama mo dito sa mansion, sir? I live alone. Tipid nito ang sagot. Ha? Anong trabaho ko dito sa mansion? You're going to be my maid? Ang ibig sabihin ba nun ay mag-isa ko lang nalilinisin ang mansyon na ito? Halos malaglag ang panga ni Ramona. Iniisip niya pa lang ay napapagod na kaagad siya. Paano napakalaki ng mansyon na ito? Kung mag-isa lang siyang katulong, siyak na maaga siyang mamamatay sa sobrang pagod. Yeah? Iyon ang nasa kontrata. Ibinayad ka sa akin ng iyong ama. Oh, please. Sinabi ko na kanina na hindi ko siya ama. I hate that old man, so stop calling him my father. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging alipin dito sa mansyon mo. Tumaas ang bahagya ang isang kilay ni Mr. Valcarcel. Yeah? Hell yeah! Hindi niya pinadalang iba niyang mga anak at akong pinadala niya dito. He also said that this is for the better daw para magtino ako. So hindi ka matino? Matino? Kung sira ulo ako, makakausap mo ba ako na maayos ngayon? Puno ng sarcasm ang tono ng boses niya na para bang walang hawak na baril ang kaharap niya. May nakapagsabi na ba sa'yo na ayoko ng pilosopo at maiingay? Tanong ng binata. Meron, sinabi sa akin kanina nung matabang gwardya na may malaking tiyan na siya nagatid sa akin dito sa mansyon mo. Paliwanag niya. Then bakit ang ingay-ingay mo pa rin? Di naman ako maingay Medyo tahimik na nga ako sa lagay na to Pumikit naman ng mariin si Mr. Valcarcel na para bang sinasabi sa sarili na hindi ito pwedeng mapikon sa kanya at mas lalong hindi pa siya nito pwedeng patayin or else malulugi ito dahil wala siyang magiging pakinabang dito. Tapos mahihirapan pa ito sa pag-dispose sa katawan niya habang ang stepfather niya at mga walang hiya niyang stepsisters ay pa-chill-chill lang dahil bayad na sila sa mga utang. Alam mo sir, narinig ko pa nga sasabi nila pangit ka raw. Wala sa sariling lumabas sa bibig niya ang mga katagang yon. Huli na mapagtanto ni Ramona ang mga katagang lumabas sa bibig niya. I know, tipid na sagot ng binata. Naisip ni Ramona na mukhang hindi naman talaga masama ang ugali ni Mr. Valcarcel. Medyo nakakatakot lang ito kanina dahil sa may hawak nga itong baril at nakatutok pa sa kanya. No offense sir di ka naman siguro pangit. Baduy ka lang. Baduy? Yup. Hindi naman nauso yung ganyang hairstyle pero ganyan pa rin ang hairstyle mo. Puna niya si hairstyle ng binata na mahabang bangs kaya naman hindi niya makita ang buong mukha nito. Bukod pa ron ay may suot din itong salamin. What about it? Hindi ko makita ng maayos yung mukha mo kasi natatakpan ng bangs mo and you're wearing such thick eyeglasses. Hindi ba uso contact lens dito sa bahay mo? Pinasadahan niya ito ng tingin pababa sa suot nito na baduy din. You're tall naman. Pwede ka nga maging basketball player kaso bakit balot na balot ka? Bago siya inihatid ng kanyang kampo ni Satanas sa padrasta, sinabi sa kanya ng dalawa niyang hilaw na kapatid na parehong mga alipores ng Diablo na pangit daw ang magiging boss niya. Nakakatakot daw ito. Isang lalaki na may malaking tiyan at laging may hawak na baril. Pero na makita niya kanyang kaharap ngayon, hindi naman malaki ang tiyan nito. Sa halip ay mukhang may abs pa nga ang binata sa ilalim ng suot nitong long sleeve na polo. Hindi niya lang talaga masabi kung pangit ba talaga ang binata dahil nga sa may bangs ito na nakatakip sa noo at mga mata nito. May suot pang makapal na salamin at makapal din ang balbas nito na parang hindi marunong mag-ahit. Hindi ka po ba talaga mahilig mag-ahit, sir? Tanong ulit ni Ramona. Kung ibang tao siguro ang nasa sitwasyon ni Ramona at nakikipag-usap sa isang tao na may hawak na baril na maaaring kalabitin anumang oras, baka nanginig na sila sa takot. Pero si Ramona, akala mo'y may superpower at wala talagang takot sa katawan. Actually, meron din naman pala kahit papaano. Natatakot din naman siya sa hawak na baril ni Mr. Valcarcel. Ganun pa man, sigurado siya na hindi nito kakalabitin ng gatilyo. You know you're talking too much. Nagsimula ka na sa trabaho.
Inis na sabi ni Mr. Valcasel. Anong dapat kong unahin, sir? Marunong po ako maglinis pero hindi po ako marunong magluto. Then start cleaning. Aling parte po ng mansyon ang lilinisan ko ngayong araw? Lahat. Lahat? Nauutal niyang pag-ulit. Yes, linisin mo ang buong mansyon. Halos malaglag ang panga ni Ramona dahil sa sinabi ni Mr. Valcarcel. Po, kung lilinisin ko ang buong mansyon ngayong araw, hindi po kayo mamatay ako niyan? Hindi ko na problema yun. Tipid na sabi nito tsaka tinignan ng dala niya mga bag na nasa floor. Dalhin mo na rin ang mga gamit mo sa second floor at mamili ka na lang sa kwarto na naroon kung anong gusto mo. Kapag nakapili ka na, magsimula ka na agad sa trabaho. Tinalikuran na siya ng binata at nagsimula na itong maglakad palayo, ngunit bago pa man ito makalayo ng tuluyan, nagsalita ulit si Ramona. Sir, may mga break time po ba? Tumigil ito sa paglakad at muli siyang hinarap. No. Ang mariin na tipid nitong sagot. Kahit 15 minutes break kada oras? Nanatiling malamig ang tingin nito sa kanya. Walang balak sumagot. Sige, 40 minutes na lang. Wala pa rin sagot mula sa binata. 30 minutes na lang. Nang hindi pa rin ito sumagot, napanguso na si Ramona. Ayaw mo pa rin? 20 minutes break na lang. Mas lalo pa siyang napanguso dahil wala pa rin kibo si Mr. Valcarcel. Balak pa ata siyang patayin sa trabaho. Hindi sa bala ng barel na nanatiling hawak nito. Dapat pala, pumayag na lang siya na kalabitin na nito ang baril kaysa pamamatay siya sa kakatrabaho. Ayaw mo pa rin? Di 10 minutes na lang. Ano, ayaw mo pa rin? Gusto mo bang paglamayin ako dito sa mansyon mo? Sige ka, pag namatay ako, mumultuhin kita. Papasok ako sa shower room kapag naliligo ka. Bivideohan kita habang naliligo tapos ibebenta ko sa mga mayayaman na tao para ma-blackmail ka nila. Para kahit multo na ako, may pera pa rin ako. Sa halip na sumagot ay naglakad ito palapit sa kanya. Namilog ang mga mata ni Ramona nang patuloy itong maglakad palapit sa kanya hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ng katawan nila sa isa't isa. Oh, what are you doing? Hindi naman sumagot ang binata. Napaatras si Ramona ngunit lumapit pa rin ito sa kanya. Bakit ka lumalapit? Why not? Malalim ang tono ng boses na to. Lucas! Napahiyaw si Ramona nang mabangga siya sa isang mga rock plants at muntik nang mahulog ang mamahalin na halaman na nakapatong dahil sa pagkabangga niya. Ngayon, na nasa malapit sa kanya ang binata, malinaw na nakikita niya ang mga mata nito. Ang pagkabigla sa paghiyaw niya sa pangalan nito, abo ang kulay ng mga mata ng binata at isa ang mga mata nito sa magandang mata na nasilayan ni Ramona. Sadyang natabunan lang ang suot nitong makapal na salamin. Ang ganda ng mga mata nito. Mapula rin ang mga labi nito pero hindi rin agad ma-appreciate yon dahil sa kapal ng balbas nito. Napansin ni Lucas Valcarcel ang tingin niya at agulat na ekspresyon sa kanyang mukha kaya napangisi ito. Why don't you do it now? Ha? Nauutal na tanong ni Ramona. Nawala sa isipan niya kung anong nangyari dahil sa sobrang lapit ni Mr. Valcarcel. Ang masamang plano mo. Kung magiging multo ka? Bakit hindi mo gawin ngayon? I'm going to take a shower. And I don't mind you joining me. And taking as many videos as you like. Napakurap si Ramona at nang mapagtanto niya kung anong ibig nitong sabihin, itinulak niya ito palayo sa kanya at sinamaan din niya ito ng tingin. Bastos ka! Lucas chuckled. Hindi ba't ideya mo yan? Pero hindi ko naman gagawin yun ngayon na buhay ako, no? It's just the same. Makikita mo rin naman. Natatawa pa rin na iniwan na siya ni Lucas mag-isa sa living room at hindi niya na alam kung saang parte ng mansyon magtungo ang binata. Si Ramona naman ay wala sa sariling napasapo ang dibdib niya dahil sa sobrang bilis ng pagtibok ng puso nito. Bakit ba ganito? Bakit mas mabilis pa ang tibok ng puso niya ngayon kaysa kanina habang nakatutok ang baril ni Mr. Valcarcel sa kanya? Katulad nga ng sinabi ni Mr. Valcarcel kanina,
Umakyat siya sa ikalawang palapag ng mansyon, dala-dala ang dalawang bag niya. Naghanap siya doon sa kwarto ng magugustuhan niya at may makita na inayos niya kaagad ang mga gamit niya para makapagsimula na siyang maglinis dahil marami-rami rin ang kailangan niyang linisin sa lawak pa naman at laki ng mansyon na to. Sa kabilang banda, tinitigan ni Lucas Valcarcel ang sarili sa salamin na nasa harapan niya. Naaalala niya ang reaksyon ng bago niyang kasambahay nang matitigan siya ng malapitan kanina. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil doon. Mukhang nagkakaideya ang dalaga sa kung anong tinatago niya sa likod ng kanyang badoy nerdy na itsura. Inalis ni Lucas ang peking balbas pati na rin ang suot niyang makapal na salamin para makapaghilamos at mawala ng pandikit na ginamit niya para kumapit sa mukha niya ang peking balbas. J. Leviano Lucas Valcarcel. Basa ni Ramona sa pangalan ng batang lalaki na nasa picture. Bata pa lamang ay nerdy na ang itsura ni Lucas Valcarcel. May bangs na ito noon pa man. Makapal na rin ang suot nitong salamin at may braces. Cute naman ito nung bata pa. Halata rin sa itsura na may lahing banyaga dahil sa tangos ng ilong at morenong balat. Hindi mo lang nagbagong style niya mula nung bata siya? Tanong ni Ramona sa sarili. Sa mga pictures na nakikita at pinupunasan ni Ramona, wala siyang nakitang picture ng magbinata na ito at naging adult na si Lucas Valcarcel. Hindi niya malang nakita kung anong itsura ng binata nang wala nang makapal nitong salamin. Ramona! Napaigtad siya sa gulat ng muntik niya nang mabitawan ang hawak niyang picture frame nang marinig niya ang boses ni Lucas Valcarcel. Lumingin siya at nakita ang binata na pababa ng hagdan. Namilog pa nga ang kanyang mga mata nang makita na inahit na nito ang makapal nitong balbas, kaya ngayon ay kitang-kita niya na ang tabas ng panga nito na animoy kayang-kaya niya nang magupit ng peraso ng papel. Bakit ganon? Itinatak niya na sa isipan niya na pangit si Mr. Valcarcel. Pero bakit ang gwapo nito sa paningin niya ngayon? Sa labis sa pagkatulala niya, hindi niya napansin na nakalapit na pala sa harapan niya si Lucas. Tutunganga ka na lang ba riyan? Napakurap-kurap si Ramona. Doon niya lang na-realize na malapit ito sa kanya. Ano po yun, sir? Nauutal niyang tanong. Ang sabi ko, nalinis mo na ba ang opisina ko? Mabagal siya napailing. Hindi pa po, sir. Unahin mong linisan ang opisina ko, ipahuli mo na ang paglilinis dito. Tumango naman si Ramona. Inilapag niya sa rack ang picture frame na hawak niya na tiningnan din ni Lucas. Saan banda ang opisina mo? Third floor. Aaminin ni Ramona na na-starstruck siya kanina pagkakita kay Mr. Valcarcel na walang makapal na balbas. Which is weird. Kilala kasi ni Ramona ang sarili niya na hindi talaga siya mahilig sa pangit at ang dream guy niya ay isang gwapo at mayamang lalaki. Pero bakit parang nagiging attractive sa paningin niya si Mr. Valcarcel? Katulad nga ng sinabi ni Lucas, nauna niyang nilinis ang opisina nito. Pagpasok niya pa lang sa loob ay namangha na kaagad siya sa ganda at lawak ng opisina. May bookshelves na puno ng mga libro. May iilang papeles na nagkalat sa mesa na may nakapatong din na laptop at computer. Hindi naman makalat ang opisina. May ilang papel lang na nasa sahig na siguro ay tinapon ng Mr. Valcarcel. Sigurado siya na hindi siya magtatagal sa paglilinis dito. Wait! Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto mula sa kanyang likuran. Pumasok doon si Mr. Valcarcel na madaling-madali na lumapit sa mesa. Bigla nitong kinuha ang picture frame na nakapatong doon at nilagay sa loob ng cabinet. Hindi naman alam ni Ramona kung sino ang nasa picture dahil patalikod ang pagkakapatong nung kanina. Anong ginagawa mo, sir? Nagtataka na tanong ni Ramona sa binata na para bang may tinatago ito. Well, pinush ni Lucas ang cabinet pasara. No, nothing. Anong tinatago mo? Nagdududa niya pa ring tanong. A picture? Picture nino? Bakit bigla mong tinago? Picture ng aso ko. Bakit mo tinago bigla? Hindi naman naniniwala ang tanong niya. He's dead.
At noong nabubuhay pa siya ay ayaw na ayaw niya sa ibang tao. I was thinking na baka matakot ang kaluluwa niya pag nakita mo siya. Which is why tinatago ko siya. Bagaman may pagdududa pa rin, tumango na lamang si Ramona at bahagya pang tumaas ang dalawa niyang kilay. Maglinis ka na. Kailangan ko na magtrabaho ka at ayoko magtrabaho kapag magulong opisina ko. O di naman kaya may ibang tao sa loob. Utos ni Lucas. Ayaw na ayaw ni Ramona ang inuutusan siya at iyon talagang pinaka-hate na hate niya, pero wala naman siyang ibang choice kundi ang sundin na lang ang binata dahil alipin na siya nito ngayon. Busit kasi talagang padrasta niya na kanang kamay siguro ni Satanas. Kung bakit ba naman kasi pumirma pa ng kontrata at involved pa roon ang mommy niya. Malamang mawawalan talaga siya ng ibang choice dahil ang mommy niya ang buhay niya. Nagkunot ang noo si Ramona nang lumapit si Lucas sa sofa at doon naupo. Ang akala niya pa naman ay aalis na ito ngunit tila wala itong balak. Balak mo bang bantayan ako dito, sir? Tanong ni Ramona na medyo sarkastiko na tono. Yes, sagot naman ni Lucas at pinag-cruise pa ang mga binti. Wala akong tiwala sa trabaho mo kaya kailangan kitang bantayan. Kung wala ka palang tiwala sa trabaho ko, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa ng trabaho ko dito? Pagsusungit pa niya na mas ikinatawa naman ni Lucas. Masyado kang masungit, Ramona. Para ba nakakalimutan mo na ako ang boss mo dito? Pakialam ko ba? Di mo naman ako sinasahuran eh. Kitang-kita pa rin ang inis sa mukha ni Ramona habang naglilinis siya. Habang si Lucas naman ay pa-chill-chill lang na nakaupo sa sofa. Paminsan-minsan ay pinagmamasa ng dalaga at nang mainip ay nagbasa na lang ng magazine. Habang nagpupunas naman si Ramona ay sobrang sama ng tingin niya sa binata sa tuwing sinusulyapan niya ito. Tapos ka na ba? Tanong ni Lucas pagkatapos ng siguro ay 1 oras sa paglilinis niya roon sa loob. Oo, bakit? Masungit na tanong niya. Mabuti. Simulan mo ng linisan sa baba. Huwag mo lang babasagin ang mga gamit ko ron dahil sa grease ko pa nabili ang lahat ng yon. Sabi ni Lucas bago tumayo at lumapit na sa mesang ito. Nanatili naman ang tingin ni Ramona sa binata habang hawak niya sa pumumunas ay pahigpit ng pahigpit. Ini-imagine niya ang leeg ni Lucas Valcarcel ang hawak niya ngayon. Nang madama ni Lucas ang tingin niya ay nag-angat ito ng ulo sa kanya. Tutunganga ka na lang ba riyan? Napairap si Ramona at nagbuntong hininga. Eto na, senyorito. Susunod na po ako sa pinag-uutos ninyo. Puno ng sarkasmo na sabi niya at pilit na pilit pa niyang iningitaan ng binata. Sa unang araw pa lamang ni Ramona sa mansyon, kuhang-kuha na agad ni Lucas ang inis niya. Napagod din siya dahil halos hindi na naubusan ng utos ang binata. Akala siguro ay may kakaiba siyang kapangyarihan at hindi niya kayang makaramdam ng takot. Maagang umaga pa lang ay inutusan na si Ramona ng visit niyang boss na linisin ang basement. Ngayon pa lamang siya napadpad sa basement na ito at alangan pa siya dahil para bang nakakatakot ang basement na ito. At saka may masama pa rin siyang iniisip sa boss niya. Paano kung tunay palang diablo ang boss niya at bigla na lang siya nitong ikulong sa basement? Habang pababa ng hagdan, nakikita na ni Ramona ang makapal na alikabok at mga sapot na tila ba matagal nang hindi nalilinisan. Pambihira talaga, kahit kailan yung boss niya. Para pang gusto pa ata ng himala. Talaga bang gusto nitong mangyari malinisan niya ang buong basement na ito sa loob lamang ng 1 araw? Baliw talaga yung Lucas na yun. Inis na bulong ni Ramona sa kanyang sarili. Kung ang pagmumukha niya kayang gamitin kong pang-map dito, kabisi talaga kahit kailan. Nagumpisang magwalis si Ramona. Sinisipa ang mga kahon para mabawasan ang mga kalat na lugar. Pawis na pawis siya at bawat galaw niya ay nagiiwan ng alikabok sa hangin. Sa sobrang busy niya, hindi niya na napansin na tahimik na bumaba si Lucas para tingnan ang kanyang trabaho. Nako! Chiliviano Lucas Valcarcel. Magkaroon lang talaga ako ng pagkakataon, tatanggalin ko lahat ng ngipin mo para magsabitan ko nitong paintings mong yari ata sa alikabok. Inisasabi ni Ramona
na ang akala ay nag-iisa lang siya ngayon sa basement na akala mo'y gate ng impyerno sa sobrang init. Habang abala sa paglilinis si Ramona, napansin niyang may malaking sapot na nasa isang sulok. Nilapitan niya ito at nang subukan itong alisin gamit ang mop sa kanyang pagtanggal ng sapot, biglang may nahulog mula sa kisame. Isang butike ang nahulog sa balikat niya. Ay, butike! Malakas niyang napatili. At dahil sa sobrang takot at gulat, napatalon si Ramona at biglang napaatras sabay talikod. Ngunit pagharap niya, bigla na lamang siyang napayakap kay Lucas na nakatayo pala sa likod niya. What the heck, Ramona? Sinasapian ka na ba ng masamang espiritu? Tanong ni Lucas na nabigla na rin sa kanyang ginawa. May butike! Lucas, alisin mong butike sa balikat ko, papatayin ko butike na yan! Tiningnan ni Lucas ang maliit na butike sa balikat ng dalaga. Kinuha iyon at tinapon sa malayo habang si Ramona naman ay takot na takot pa rin. Ramona, butiki lang yan. Hindi naman yun nangangagat. Malambot ang boses ni Lucas at medyo natawa rin sa dalaga. Lumayo na si Ramona kay Lucas at nananatili ang masama niyang tingin dito. Hindi yun basta butiki, Lucas. Ikakamatay kong butiki na yun. Maliit lang ang butike, malabong mapatay ka nun. Basta kakatakot ka pa nga kaysa sa butiki na yon. Tumalim ang tingin niya sa binata na natawa ng bahagya sa kanya. Mabuti na lamang at para bang naaawa naman sa kanya ang binata na makita siyang pawis na dahil sa init sa basement kaya ang sabi nito ay huwag niya nang ituloy ang paglilinis. Sa sumunod pang mga araw at linggo ay mas lalo pang pagod na pagod si Ramona dahil sa dami ng mga pinapagawa sa kanya ni Lucas. Ang walang hiya niyang boss, wala siguro nang dumating siya sa mansyon ay wala na siyang tigil sa pagtatrabaho. Kung ano-ano ba naman ang pinapagawa sa kanya. Kahit ang mga bagay na hindi naman dapat linisan ay pinapalinisan sa kanya. Hindi niya na alam kung ano ba talaga, kung nang-aasar lang ba ang boss niya o kung talagang anak ito ni Satanas. Mas masahol pa sa hayop ang ugali ng boss niya. Akala mo naman ay gwapo para ipagawa sa kanya na halos lahat ng mga gawain. Katulad na lamang ngayon, talagang pinapupunasan sa kanya ni Lucas ang lahat ng baitang ng hagdan dahil ayaw din ito na may makitang kahit kaunting alikabok doon na akala mo naman ay hindi pa ang aapak doon. Tagaktak na ang pawis sa kanyang noo habang nagpupunas siya sa baitang ng hagdan. Ang mukha niya ay animoy iniiputan ng manok dahil sa sobrang inis na halos hindi na rin yan maipinta. Ramona! Ang nakakabwisit na naman na boses ng boss niya. Napairap si Ramona. Huminto siya sa pagpupunas ng baitang ng hagdan tsaka tumayo. Habang naglalakad siya papuntang living room kung nasaan si Lucas, pinupunas niya ang basa niyang kamay sa suot niyang apron. Ramona, where are you? Nabingi ka na ba? Mas lalo lang siya nainis sa boses ng boss niya. Kahit kailan talaga ang Lucas Valcarcel na yon. Alam na alam talaga ng binata kung paanong kunin ang inis niya. Ramo! Naputol ang pagsigaw ng binata nang dumating siya. I'm here! Nilingon siya ni Lucas. Bakit ba ang tagal mo? Kanina pa kitang tinatawag. Saan ka ba nagsususuot? Masungit itong tanong sa kanya. Ramona wanted to laugh. Nakalimutan mo na ba? Pinapupunasan mo sa akin yung mahabang hagdan, diba? Oh yeah. Pero kanina ko pa yung pinagawa sa'yo, hindi ka pa rin ba matatapos? Tingin mo matatapos ko agad punasan ang bawat baitang ng napakahabang hagdan na yon? Kung ikaw kaya magpunas doon. Nakita niyang pagtaas ng sulok ng labi ni Lucas na para bang nagpipigil ito ng pagngiti. Paano'y konting salita pa nito ay tuluyan ng lalabas ang sungay niya at baka maglabas na rin ng usok ang ilong niya. Nagbago ng isip ko, huwag mo na palang punasan ng hagdan. Naalala ko na darating pala bukas sa maglilinis ang buong mansyon. Sila na lang bahala sa hagdan. 2 team din naman ang darating bukas. Nalaglag ang balikat ni Ramona. Ano? May tagalinis ka ng mansyon? Tapos inutusan mo pa ako na linisin ng mabuti ang bawat sulok? Yes, nawala sa isip ko ang tungkol sa kanila. Siguro dahil mas gusto ko ang linis mo. Sabay ngumiti pa ito nang sobrang nakakaasar.
Gusto mong paglilinis ko o gusto mo lang talaga ako makitang nahihirapan? Mahina itong tumawa. Maybe both? Napakasama talaga ng ugali mo, no? Yun din ang sabi ng iba. Hindi pa rin mawala ang pang-aasar sa labi nito. Siya nga pala. Kaya kita tinawag dahil may bago akong utos sa'yo. Na naman? Hindi ka ba talaga mauubusan ng pang-uutos sa akin? Disappointed niyang tanong. Nope. May reklamo ka ba? Nakangising saad nito. Tinatabad ako mag-order para sa lunch natin ngayon. Magluto ka sa kusina. Namewang siya at puno ng sarcasm ang boses na nagsalita. Nakalimutan mo bang sinabi ko sa'yo noon? Hindi ako marunong magluto. Figure it out, Ramona. Hindi ko problema ang problema mo. Sabi nito. Naiinis namang sumunod na lamang si Ramona. Tatalikod na sana siya, ngunit muling nagsalita si Lucas, kaya muli niya itong tiningnan. Kung magugustuhan ko ang luto mo, pwede ka magpahinga mamaya at bukas ng buong araw. Wala akong kahit na ipag-uutos sa'yo. Kaya do your best, Ramona. At dahil nga sa sobrang kailangan niya na makapagpahinga ng buong araw, dahil para bang magkakatrangkaso na siya sa sobrang pagod, buo ang loob niya na pag-igihan ng pagluluto ngayon. Kailangan na magustuhan ni Lucas ang luto niya, kaya kahit na wala siyang alam sa gawaing kusina at hindi niya nga alam kung paano gamitin ang mga kagamitan doon, sisiguraduhin ni Ramona na magiging masarap ang lulutuin niya ngayon. Kinakabahan na naglalakad siya papunta sa stove. Hawak ang electric rice cooker. Alam niyang hindi marunong magluto pero gusto niyang makapakitang gilas. Kaya mo to, Ramona. Siguraduhin mong masarap ang kanin para makapagpahinga ka bukas. Kausap niya sa kanyang sarili. Inikot-ikot ni Ramona ang tingin sa kusina. Hindi niya alam kung paano ba gumagana ang mga cooker na hawak niya ngayon. Kaya nagbabaka sakali siyang may direksyon na nakapaskil kung paano gamitin ang mga bagay na ito. At nang walang makita ay napagpasyahan niyang ilagay ito sa ibabaw ng kalan, may buksan ng apoy. Ayan! Maghihintay na lang ako na ilang minuto. Wow, ang dali lang pala nito. Sabi ni Ramona na masayang-masaya sa ginawa niya. Si Lucas naman na nasa living room ay narinig ang malakas na pagtili ni Ramona. Naaamoy niya rin sa hangin ang umaalingasaw na amoy ng nasusunog na plastic. Nag-alalang tumayo siya at tumakbo papasok sa kusina habang tinatawag ang pangalan ni Ramona. What the hell are you doing, Ramona? Dali-daling kinuha ni Lucas ang rice cooker at itinakbo papunta sa lababo. Binuksan niya ang gripo, binasa ang rice cooker. Nang matupok ang apoy ay tiningnan ni Lucas ang dalaga na nakatulala pa rin at animoy wala pa rin sa sarili. Balak mo bang sunugin ang kusina, ha, Ramona? Pagalit na tanong ni Lucas. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at naisipan mong isa lang ang rice cooker sa kalan, ha? Hindi mo ba alam na sinasaksak lang yun at gagana na? Kumurap ang dalaga at nakita ni Lucas ang namumuong luha sa mga mata nito. Hindi ko alam. Paanong hindi mo alam? Kahit siguro mga bata ay alam kung paano gamitin ang rice cooker, Ramona. Tuluyan nang pumatak ang luha sa mga mata ni Ramona, dala ng takot. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba wala akong alam sa kusina tapos pinipilit mo pa rin ako magluto. Hindi ko naman alam na sobrang clueless mo pala, pati ang mga basics na bagay hindi mo rin alam kung paano gumagana. Napayuho na lang si Ramona at tuloy-tuloy pa rin ang pagluha sa mga mata niya. Kahit na masama ang ugali niya, may mga pagkakataon din na nagiging emosyonal siya, lalo na pag alam niya na may kasalanan naman talaga siya. Si Lucas naman ay napapabuntong hininga ng malalim at nang bumaba ang tingin niya sa kamay ni Ramona na namumula dahil napaso sa pagsubok ng hawakan ng rice cooker kanina, nanlalambot ang ekspresyon ng mukha niya. Lumapit si Lucas sa dalaga at hinawakan niya ang isang kamay nito. Usang sumama ang katawan ni Ramona sa binata. Nang marating nila ang living room, pinaupo siya ni Lucas sa sofa at tahimik lang siyang tumalima. Kukuha lang ako ng gamot dyan sa napaso mo. Sabi ni Lucas, hindi naman siya sumagot. Umalis saglit si Lucas pero bumalik din kaagad.
Pagbalik nito ay may dala na itong first aid. Naupo naman si Lucas sa tabi niya at kinuha ang kamay niya na may napaso. Nanatiling tahimik si Ramona habang ginagamot ng binata ang napaso niya. Bakit hindi ka marunong sa kusina? Tanong ni Lucas pagkalipas ng mahabang sandali. Lumaki akong mayaya. My mom's rich kahit pa nung hindi pa siya nagiging asawa ni Bradley, ang stepfather ko. Nagmula siya sa mayamang pamilya. My mom's an only child kaya nang mawala ang lolo't lola ko, sa kanya napunta lahat ng yaman ng pamilya niya. Laging busy si mommy sa pagtatrabaho kaya lumaki ako ng kasama yung yaya ko. Ang turing nila nun sa akin ay prinsesa at hindi nila ako hinahayaan na gumawa ng kahit anong gawaing bahay. Silang gumagawa ng lahat kahit pa nung nag-asawa na ang aking ina. At yun ay si Bradley na galing din sa isang mayamang pamilya. May mga kasambahay pa rin ang sumusunod sa lahat ng utos ko. I even used to have a butler that would obey everything that I said. Akala ko nga noon na hindi na mauubos ang yaman namin kaya hindi na ako nag-abala na matutunan ng basics na gawain dahil sa isip ko may mga tao naman na laging gagawa nun para sa akin. And all that I have to do ay utusan sila. But I was wrong. Malungkot ang boses niya habang nakatingin pa rin sa napaso niyang nilalagyan ni Lucas ngayon ng cream. Hindi ko naisip na mauubos ang lahat ng yaman namin at mababaon kami sa utang. Ni hindi nga sumagi sa isip ko na darating sa punto na ako ang gagawin pambayad para sa lahat ng utang namin. At noon lamang nakita ni Lucas ang vulnerable side ng dalaga. Maaring laging masungit ang itsura ng dalaga at mukhang laging walang problema at masayahin. Ngunit may vulnerable side din ito. Hindi ko sinasadyang nangyari sa rice cooker mo kanina. Hindi ko naman alam na dapat pala sinasaksak yon at hindi dapat na isa lang sa kalan. Ikaw naman kasi, kasalanan mo rin ang nangyari. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako marunong magluto, pinipilit mo pa rin ako. Ginawa mo pang bait yung isang buong araw na pahinga. Syempre, pagod na pagod ako kaya papatulan ko yun. Kaya kung meron may kasalanan sa nangyari, ikaw talaga yun at hindi ako. At ngayon ay bumalik na naman ito sa pagsusungit. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pang galit ngayon. At sa akin mo pa talaga sinisisi ang kasalanan na ikaw naman talagang may gawa. Sabi pa ni Lucas at napailing na lang. Ikaw naman talagang may kasalanan sa nangyari eh. Kung hindi mo ako inutusan, di sana hindi masusunog ang rice cooker. Nagbuntong hininga na lang si Lucas at inako na siya nga ang may kasalanan. Pasalamat na lang talaga ang dalaga dahil nakaramdam siya ng guilt dahil sa pagkapaso nito, kung hindi ay baka inutusan niya na naman itong magwalis sa bakuran. Mabuti na nga lang at naging mabait si Lucas ngayong araw kaya matapos ang nangyari, sinabihan siya ng binata na magpahinga na lang muna. Nag-order na lang ito ng pagkain online. Ginugol naman ni Ramona ang oras niya sa panonood ng mga tutorial kung paanong magluto na masarap. Sadya niyang i-ignore ang message mula sa ate Regina niya at sa kanyang padrasta na nagtatanong kung ano na nga bang nangyayari sa kanya at kung kamusta na ba siya. Kinabukasan, bumalik si Ramona sa kusina na may kasamang kaba. Ngunit may ngiti na sa labi. Pagkatapos ng nangyari kahapon, nagdesisyon siyang matuto ng magluto. Na-realize niya na hindi sa lahat ng oras ay mayaman siya kaya kailangan niyang matuto ng mga basics na bagay at para naman matuwa rin si Lucas pag nakapagluto na siya. At kapag nangyari yon, ay baka sakaling maging mabait na sa kanya si Lucas. Hindi na ako papalpak ngayon. Hindi ko na ulit susunugin ang kusina, sabi ni Ramona sa sarili. Pumasok si Lucas sa kusina at nagulat nang makita siyang nasa kusina. May suot siya na apron at may mga sangkap na nasa kanyang harapan. Anong ginagawa mo, Ramona Aguirre? Balak mo na naman bang sunugin ang kusina ko? Tiningnan ni Ramona ang boss niya na puno ng pagdududa ang tingin sa kanya. Ipagluluto ka ta. Nanood ako kagabi ng tutorial sa YouTube kung paano magluto. Kaya gagawin kita ng fried rice ngayon. Paano ka naman matuto magluto ng isang gabi lang? I'm smart, Mr. Valcarcel. Sarkastiko niyang sagot. Bakit ba ang dami mong tanong?
Bakit pa hindi ka nalang manood para makita mo kung anong gagawin ko? Okay, let's see what you can do. Lumapit si Lucas sa isang stool at doon naupo. Pinagmasdan siya ni Lucas habang seryoso siya sa kanyang ginagawa. Gagawin mo bang sangkap ang daliri mo sa uri ng paghihiwa mo ng mga sangkap? Puna ni Lucas. Pwede ba? Huwag kang maingay. Masungit na sabi niya sa binata. Nang hindi na makatiis si Lucas dahil sa way ng paghihiwa niya ng sangkap, lumapit ito sa likuran niya at tinuruan siya kung paano ang tama ng paghiwa nang sa ganon ay hindi siya masaktan. Marunong ka ba magluto? Tanong ni Ramona. Yes. Paano ka natutong magluto? Sabay sinulyapan niya ang binata na busy maghugas ng kamay. Pinag-aralan ko. Tiningnan din siya ni Lucas. Nag-aral ako ng culinary arts sa London. Wow! Mangha niyang sabi. Kung marunong ka palang magluto, bakit ako pang inutusan mo na magluto kahapon? Kasi I am your boss. And you are my maid. Alangan naman na ang amo mong magluluto para sa katulong niya, hindi ba? Napatango siya. Kung sa bagay, may point din naman si Lucas. Ibinalik na ni Ramona ang atensyon niya sa kanyang ginagawa. At si Lucas naman ay bumalik na rin sa stool kung saan ito nakaupo kanina. Siguro dahil sa takot na. Si Lucas na muli siyang makasunog, hindi ito umalis sa kusina at ito na rin ang nagturo sa kanya kung anong kawali ang dapat niyang isalang sa kalan. Sobrang proud na proud si Ramona sa kanyang sarili nang matapos siyang magluto. See, marunong na akong magluto, 'di ba? Masaya niyang tanong kay Lucas. Tiningnan pa nito ang fried rice niya pero parang hindi pa rin ito na-amaze. It's just a fried rice pero mukhang okay naman, sabi ni Lucas. Kumuha siya ng kutsara at iniabot yan kay Lucas. Tikman mo na. Tinanggap ni Lucas ang kutsara at kumuha ng fried rice ngunit bago pa man ito makasubo ay nagsalita ulit siya. Here's the deal. Kung magustuhan mong niluto ko ngayon, bukas ay hindi mo na ulit ako uutusan na maglinis kung saan-saan. Tumango si Lucas. Okay, sure. Bakit parang ang bilis mo pumayag? Nang-aasar itong umiti. Dahil sure naman ako na hindi masarap tong niluto mo. Pinag-cross niya ang braso sa kanyang dibdib at tinaasan ng kilay ang binata. At bakit hindi? Pinaghirapan ko yan, so I'm sure masarap yan. Lucas shrugged his shoulders. Okay, let's see about that. Tinikman na nga ng binata ang niluto niya. Aaminin ni Ramona na hindi naman talaga siya confident sa niluto niya. After all, ngayon pa lang ang unang beses na nagluto siya, but still umaasa pa rin siya na magugustuhan din ni Lucas ang lasa. Kasi nung tinikman niya yung kanina ay okay naman ang lasa. Ano, masarap pa? Atat niyang tanong sa binata. Hindi na masama. Medyo maalat na ng kaunti pero hindi na masama sa unang subok. Seryoso ang tono ng boses ng binata. Lumaki naman ang ngiti niya dahil sa sinabi nito. Talaga? Nagustuhan mo ba? Medyo. Tipid na sagot ni Lucas sabay nagkibit balikat pa ito. Medyo lang? Tanong niya at napanguso. What? Hindi ko naman pwedeng sabihin na oo, ang sarap, nagustuhan ko. Kasi hindi naman talaga ganun kasarap ang sinangag mo. Sarcastic pa ang tono ng boses nito. Panggap ko man lang sana. Hindi na magiging honest review yon kung magsisinungaling ako. At paano ka naman mag-i-improve sa cooking skills mo kung bibilugin ko ang ulo mo? Masungit na tanong nito. Kung sa bagay, may point naman ang binata. Di ibig sabihin nun, marami ka pa rin iuutos sa akin bukas. Sandaling nag-isip si Lucas. Well, since nag-effort ka naman kahit papaano, wala akong ipapagawa sa'yo bukas. But think of it as a calm before the storm kasi the next day, marami akong ipapagawa sa'yo. Ang akala pa naman ni Ramona at kahit papaano ay bumait ng binata. Akala niya pa naman na hindi na gaanong karaming ipapagawa nito sa kanya. Ngunit tama nga ito sa sinabi na the calm before the storm. Kasi mas malala pa pala ang magiging ugali nito sa kanya sa sumunod na mga araw.
Tanghali na at mainit ang araw. Pati ang araw ay para bang inaasar na rin siya dahil sa dami ng ginagawa niya at talagang ngiting-ngiti pa. Imbis na kumilimlim man lang saglit dahil sa kailangan niya pang matapos ang lahat-lahat ng mga pinag-uutos sa kanya ni Lucas, abay balak pa ata siyang patayin sa heat stroke. Ikaw araw namumuro ka na ha? Pati na ang araw na wala namang ginagawa ay nadamay na rin sa inis niya. Dinuro-duro pa niya ito. Imbis na maging mabait ka sa akin, sinasabayan mo pang walang iya akong boss. Gigil na ako sa'yo. Nasa tabi siya ng pool ngayon. Dala ang walis at mop. Nakasimangot habang pinagmamasdan ng malawak na pool na puno ng mga dahon at dumi. Hindi niya maalis ang inis dahil inutusan na naman siya ni Lucas na linisin ang pool. Kakatapos niya palang maglaba. May panibagong utos na naman ang Satanas. Siguro, ang purpose na lang ni Lucas sa buhay ay ang utusan siya ng utusan at ang galitin siya ng sobra hanggang sa tumubo ang mga sungay sa kanyang noo. Aba, dami ko na ginagawa sa loob, pati ba naman ang pool ako pang maglilinis? Wala naman akong superpowers para magawa kong lahat ng trabahong ito, ano? Nagmamaktol na sabi ni Ramona sa sarili. Huwag ka lang talagang magkakamali na matulog mamayang gabi, Lucas Valcarcel. Kapag ako sinaniban ng tatay mong si Satanas, hindi ka naaabutan ng sinag ng araw. Nagsimula siyang mag-mop at scrub sa gilid ng pool. Halatang inis at minamadali ang trabaho. Pero naisip niya na mas matatagalan siya sa ginawa niya kaya inis na tumayo siya at kinuha ang pangkuha sa dumi sa tubig para makuha niya ang mga lumulutang na dahon. Ano naman to? Bakit sobrang dami ng mga dahon na to? Hindi lamang ang araw ang nadamay sa inis niya, kundi pati na rin ang punong kahoy na pinanggagalingan ng mga dahon na nasa tubig. Ikaw naman puno, kung bakit pa naman dito mo pa naisip na ipalid yung tuyo mo mga dahon? Ayan tuloy, nakakita na naman ang paraan ng boss ko kung paano niya ako mapapahirapan. Nagmamaktol na siya sa labis na inis. Kapag nandito lang talaga ang boss niya ngayon, hindi na talaga siya magdadalawang isip na lunurin ito dito sa pool. Nang mapagtanto ni Ramona na nakakaduro pa rin siya sa malaking puno, agad niyang ibinaba ang kamay niya. Tabi-tabi po, kung may kapre man riyan na nakatira, pasensya na po kayo at nadamay po kayo sa inis ko. Nag-peace sign pa si Ramona at saka ngumiti ng pilit. Pero pwede po ba ako mag-request? Pwede po bang bugahan niyo ng usok mula sa pipa niyo yung boss ko mamaya kapag tulog na siya? Yung maraming usok po hindi na po siya makahinga para makaganti man lang ako sa kanya. Ang hindi naman alam ni Ramona, kanina pa pala siyang pinapanood ni Lucas. Nakatayo lang ito sa may mga halaman. Narinig ng binata ang lahat ng pagrereklamo niya at hindi naman mapigilan ng sarili sa pangiti. Tinuloy na ni Ramona ang paglilinis sa tubig sa pool. Mabuti na lamang at naalis niya na ang lahat ng mga nakalutang na tuyong dahon. What a nice day. Boses iyon ng boss niya na lumabas, suot ang sunglasses at may hawak na baso ng malamig na juice. Masama ang tingin ni Ramona sa binata, nakangiti pa rin at feel na feel pa talaga ang araw ngayon. Hindi ba sobrang ganda ng araw ngayon, Ramona? Nye. Inis na bulong ni Ramona at mas lalo pang kinuskos ang malakas ang gilid ng floor. Si Lucas naman ay naglalakad papunta kay Ramona na tila ba may hinahanap na dahilan para mang-asar. Ramona, ano ba yan? Baka naman abutin ka na ng magdamag sa kakalinis ng pool. Bilisan mo nga dyan. May pakasuplado na tanong nito. Nanilisik ang mga mata na tinangala ni Ramona ang boss niya at naiinis sa sumagot. Ginagawa ko na po, sir. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Mag-magic ako para lang matapos ka agad. Pigil naman ang pangiti ni Lucas na para bang natutuwa sa piko na reaksyon ni Ramona. Hindi nakataka sa paningin ni Lucas ang pag-irap ni Ramona kaya nakagat nito ang ibabang labi. Kung ganyan ka ba namang kakupad kumilos, baka magpakita na lang talaga ang buwan dito nandito ka pa rin. Ano po bang gusto niyong bilis, sir? Paano ba mag-mop ng pool kung mas mabilis? Gusto mo gamitin ko yung pagmumukha mo pang scrub dito, ha? Gigil na tanong ni Ramona at nakita ni Lucas na umiirap ang dalaga habang ini-scrub pa rin ang gilid ng pool. Lalo siyang nainis at binilisan ng pag-scrub. Kung bakit ba naman kasi nagpakita na naman ito sa kanya.
Ayan tuloy, bumalik na naman ang init ng ulo niya at gusto na naman niyang lunurin ang boss niyang may sungay. Tahimik at tigil ang ngiti na pinagmasdan siya ni Lucas. Nang hindi niya na matiis ang mga titig nito sa kanya, tumayo na siya. Sumama ang tingin niya kay Lucas na tumaas naman ang sulok ng labi. Diablo! Bulong ni Ramona sabay kinuha ang map at nagmamaktol na ni Mop ang gilid-gilid ng pool. Pero dahil sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na natatapakan na pala niya ang dulo ng mop. Nawalan siya ng balanse at biglang nadulas. Tuluyang nahulog sa pool. Sa labis na gulat sa nangyari, naitili niya ang buong pangalan ng boss niya na nabigla rin sa bigla niyang pagkahulog. Pagkabagsak niya sa pool, agad siyang nagpanik. Nakalimutan ni Ramona na marunong siyang lumangoy dahil sa shock, kaya nagsimula siyang magpalag-palag sa tubig. Si Lucas naman na kanila lang ay nang aasar, bigla namang nag-alala nang makita ang takot sa mukha ni Ramona. Ramona, huwag kang gumalaw ng ganyan! Sigaw ni Lucas at walang pag-aalinlangan, hinubad ni Lucas ang sunglasses at tumalon sa pool. Mabilis na inaabot ni Lucas. Hinila ni Lucas ang dalaga palapit sa katawan niya at itinaas sa ibabaw. Sa labis naman na takot ay para bang naging linta si Koala Ramona. Pinulupot niya ang braso niya sa leeg ni Lucas, habang ang binti niya naman ay pumupulupot din sa bewang ng binata. Nagkasabay silang umahon. Si Ramona ay hingal na akala mo ay iyan na ang huli niyang paghinga. Kumalma ka, Ramona. Pinakalma ni Lucas ang dalaga. Pinagod niya pa ang likod nito at nananatiling kapit na kapit sa leeg niya ang dalaga. Paano ako kakalma? Kung putik na ako mamatay kanina. Masungit na bulyaw ni Ramona. Hindi ka mamamatay, nag-overreact ka lang. What? Inilayo niya ang mukha niya sa leeg nito. Sinasabi mo bang OA ako? Yes. Diretsong sagot ng binata. How dare you? Mamamatay na ako't lahat-lahat, sasabihin mo pa rin akong OA? Tumaas ang isang kilay ng binata. Bakit hindi ka bumaba para makita mo na sobrang babaw lang ng pool na to? At mukha kang tanga kanina. Nag-aalangan naman na lumuwag ang pagkakakapit niya sa leeg. At dahan-dahan siyang bumaba para malaman ang lalim ng pool. Nang lumapat ang paa niya sa sahig, nag-init ang buong mukha niya nang mapagtanto na sobrang mababaw lang pala talaga ang pool at halos lagpas lang sa bewang niya ang lalim. See? Mababaw lang, 'di ba? Para kang pusang nalulunod kanina. Natatawa pang sabi ni Lucas. Nahihiyang napatingin naman si Ramona kay Lucas. Nang makita nito ang pamumula ng pisngi niya, humalakak ito. Nakita ni Ramona ang ngiti sa labi ng kanyang masungit na amo. Hindi siya makapaniwala, pero sa isang iglap, parang nakita niya ang ibang side ni Lucas. Side ng anghel at hindi panay pagiging satanas nito. At ngayon niya lang napagtanto na sobrang gwapo pala talaga ng boss niya. Wala na itong suot na makapal na salamin ngayon. Kaya kitang-kita niya na ang abuhin nitong mga mata na animoy tumatawa rin. Bagaman may bangas pa rin na nakatakip sa noon nito, na-define naman ang mukha nito dahil nga sa basa ang buhok at hindi na halata ang pagiging sobrang kulot nun. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Ramona? Tumatawa pa rin na tanong ni Lucas. Masyado ka bang nahihiya sa akin dahil nag-overact ka sa simpleng bagay? Hindi. Masungit niyang sumagot sabay irap. Gusto lang kitang lunurin ngayon. Gusto mo akong lunurin kung hindi mo nga kayang tumayo sa abot bewang ko lamang na tubig. Hindi pa rin nawawalang pang-aasar nito sa kanya. Hindi pa rin mawala ang mapang-asar ng ngiti sa labi ni Lucas kahit pa noong umahon na ito. Inilahad nito ang kamay sa kanya noong papaahon na rin siya at sa nang-aasar na boses ay nagsalita ulit. Hawakan mo ang kamay ko, baka malunod ka na naman. Napairap na inabot niya ang kamay nito. Pero imbes na magpatulong siya na makaahon, bigla niya itong hinila ng malakas, kaya ay muling nahulog sa pool si Lucas. Tumatawa na umahon kaagad siya sa pool. Buti nga sa'yo. Napakasama kasi ng ugali mo. Sabi ni Ramona at naglakad na siya papasok sa mansyon nang makapagpalit na ng damit. Aaminin ni Ramona na kahit na lagi siyang bad trip kay Lucas dahil sa pagiging boss nito, pero kahit papaano ay nagiging magkasundo naman silang dalawa. Tsaka
Dahil din sa dami ng mga utos nito sa kanya, ay natututo siya sa mga gawaing bahay. Bagay na hindi niya alam noon dahil nga sa laki siya sa yaman. Kahit papaano ay masaya naman siya na si Lucas ang naging boss niya. At sa totoo lang ay hindi niya rin i-imagine na ibang tao ang boss niya at siyang kasama niya sa iisang bahay. Bakit patawag ka ng tawag sa akin? Inis na tanong ni Ramona kay Regina na paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Ilang beses niyang nire-reject ang mga tawag nila. Mula nang dumating kasi siya sa mansyon ng mga Valcarcel ay wala siyang kinausap na kahit isa sa pamilya niya. Galit siya sa kanilang lahat, lalong-lalo na sa padrasta niya at stepsister niyang si Elaine na kung ano-anong mga masasamang sinasabi sa kanya bago siya pinadala dito sa mansyon. Kung hindi lang siya nag-aalala sa mom niya, ay hindi niya sasagutin ang tawag ni Regina. Gusto lang kitang kamustahin, Ramona. Nag-aalala kami sa'yo. Sinabi ko bang mag-alala kayo sa akin? Nagbuntong hininga naman ng malalim si Regina. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari? Sino bang hindi magagalit, Regina? Pabalang niya sagot. You know what? Kung wala ka namang magandang sasabihin, ibababa ako ng tawag. Unlike you, marami pa akong kailangan gawin dahil hindi ako nabubuhay prinsesa dito. Kung galit ka pa rin dahil sa mga sinabi ni Elaine, huwag ka mag-alala. Kinausap ko na siya at napagsabihan ko na siya sa ugali niya. Nagbuntong hininga siya. Sino ba siya na kailangang pagsabihan? I didn't ask you. Si Regina na nasa kabilang linya ay nagbuntong hininga ulit ng malalim. Napaupo ito sa kama, tiningnan ng amang si Bradley na nakikinig sa kanila. Isa pang dahilan kaya kita tinawagan dahil gusto kong malaman mo kung ano na ang kalagayan ni Mom. Hindi siya sumagot, kaya alam agad ni Regina na interested siya sa kung ano man ang update. Nasa maayos ng kalagayan siya ngayon. Although madalas kanyang hanapin, ang sabi na lang namin ay may mahalaga kang ginagawa. Tumupad si Mr. Valcarcel sa usapan at siya nga nagbayad sa hospital bill ni Mommy. Napakunot ang noon niya. Anong usapan? I thought kaya ako nandito bilang bayad sa utang. Oh? Hindi pa sinasabi sa'yo ni Mr. Valcarcel? Gumawa siya ng bagong kasunduan. Dinagdag niya doon na maliban sa mababayaran natin lahat ng utang natin sa kanya habang nariyan ka sa kanya, siya rin ang magbabayad sa hospital bills ng mom mo. But, nabitin ang sasabihin niya dahil gulong-gulo siya. Wala namang nabanggit si Lucas sa kanya tungkol sa pagbabago ng kontrata. Bakit niya ginagawa yun? Ang ibig sabihin ba nun ay magtatagal ako dito sa kanya? O baka may karagdagan sa mga kailangan kong gawin? Hindi naman namin alam kung anong dahilan pero wala namang nagbago sa nakalagay na contract. Chinek ko yun para sa'yo. 6 na buwan ka lang sa kanya. Sagot ni Regina na mas ikinakunot na. Nagtataka pa rin na pinatayan niya ng tawag si Regina. Paglingon niya sa likuran ay nakita niya roon si Lucas. Nakahalokip-kip ito at nakikinig pala sa pakikipag-usap niya. Ano? May tanong ka? Sabi nito. Nahuhulaan na kung ano ang laman ng utak niya. Yes. Bakit mo binagaw nasa contract? Ayaw mo ba? Nahihimigan ng sarcasm ang tono ng boses nito. Hindi naman, curious lang ako, sagot niya. Malapit na mabankrupt ang dad mo. Kung hindi ko siya tutulungan, maaring mas mabaon siya sa utang. Or worse ay hindi niya mapagamot ang mom mo. At alam kong mahalaga ang iyong ina sa'yo. So I decided to help you. Your family actually. Sagot nito sabay ngiti. Inabot din ito ang ulo niya at ginulo ng bahagya ang buhok. So be nice to me, Ramona. I am being nice to you. If you're helping us kahit wala ka namang dinagdag na kailangan kong gawin sa contract, ang ibig sabihin ba nun ay may concern ka rin sa akin? Ngumisi ulit si Lucas. Bahala kang mag-assume. Bago siya nito tinalikuran at naglakad na palayo. May pagdududa man kung ano ang pumasok sa isip ni Lucas at bigla na lang itong naging mabait sa kanya.
Masaya rin siya dahil at least ngayon ay sigurado na siyang maipapagamot ang mommy niya kaya hindi niya na kailangang masyadong mag-alala. Ano yan? Curious niyang tanong nang maabutan niya sa kusina si Lucas na may kung anong uri ng gamot na iniinom. Nothing. Agad itong itinago sa bulsa ang grapan ng gamot. This is nothing. Ngunit halata naman sa mukha nito na may itinatago ito. Kumain ka na, nag-order ako ng pagkain. Pagkasabi nun ng binata ay nagmamadali na itong lumabas ng kusina. Nagtataka naman ang sinundan niya ito ng tingin. Ever since that day, naging mapanuri ng mga mata ni Ramona at habang tumatagal siya sa mansyon nito ay napapansin niya na may itinatago ang binata. Noong unang linggo niya sa mansyon ay hindi niya napansin na may iniinom itong mga gamot. Pero ngayon na magdadalawang buwan na siya dito, ay sa kanya lang napansin ang tungkol doon. Para saan ang gamot na iniinom mo? Tanong niya kay Lucas. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya nakukuha ang sagot. Para lang yun sa lagnat. Pagsisinungaling ni Lucas habang ang atensyon ay nasa kapeng tinitimpla. Lagnat? Lumapit siya sa harapan ni Lucas at sinubukan niya na hulihin ang mga tingin nito. Ang ibig sabihin nun ay, 1 linggo ka nang may lagnat? Nagtataka naman ang nag-angat ito ng ulo sa kanya. What do you mean? 1 linggo na kitang minamanmanan at sa loob ng 1 linggo ay walang palyang pag-inuman ng gamot. Makes me curious. Parang wala ka namang lagnat. Inabot niya ang noon nito at pinagkumpara ang init nila. Oo nga, wala ka namang lagnat. Pareho lang naman ang init ng katawan natin. Iniwas ni Lucas ang tingin. Halatang walang balak na sagutin ang tanong niya. Bumalik ka na sa trabaho. Hindi mo kailangan alalahanin ng tungkol sa kung ano man ang iniinom ko. Nanatiling curious si Ramona kung ano ba ang sakit ni Lucas at kung bakit kailangan itong uminom ng mga gamot. Sure siya na hindi nga vitamins ang iniinom ni Lucas at may kung ano itong itinatago sa kalusugan nito. Pero ang pagka-curious niya yon sa kalusugan na ito ay napalitan naman ng ines dahil nagsisimula na naman ito ng pambibwisit sa kanya. Hanggang sa tuluyan niya na nga nakalimutan ang tungkol sa gamot na iniinom nito dahil sa sunod-sunod na mga utos nito at ang kanyang curiosity at konting pag-aalala ay napalitan na naman ng labis na ines. Kahit kailan ka talaga, Lucas Workercell. Makaalis lang ako dito sa mansyon mo. I'll make sure na ipapakulam kita para bumuti naman kahit papano ugali mong pang satanas. Gigil na sabi niya habang naglalakad. Bitbit ang basket na puno ng mga damit na nilaban niya kanina at ngayon ay kailangan niya na namang tupiin at plansyahin dahil ayaw magsuot ni Lucas ng damit na may lukot kahit pa nasa bahay lamang ito. Habang naglalakad siya ay iniisip niya kung saang lugar nga ba may mangkukulam para maipakulam niya ang anak ng Diablo. Meron kaya nun sa Quiapo? Matapos niyang matupi at maplansya ang nilaban niya kanina, naglinis naman siya sa living room. Habang pinupunasan niya ang mesa, narinig niya ang mga yapak ni Lucas na papalapit. Napakanot ang noon niya nang makita na dumudugong ilong ni Lucas at pinupunasan nito iyon. Ano nangyayari sa'yo, sir? Tanong niya. Nothing, don't mind me. Sagot nito tumuloy sa mabagal na paglakad. Patuloy niyang pinagmasdan ng boss niya. Mas lalo niya nakita na marami ang dugo na lumalabas sa ilong nito ngayon. Pakunot pang lalo ang noon niya. Pero sa huli ay muntik po siyang mapangiti sa iniisip na baka karma na yon ni Lucas sa sobrang sama ng ugali nito sa kanya. Saan ka ba nauntog at grabing dugo ng ilong mo, sir? Tanong niya ulit. Wala siyang ideya sa mga oras na yon ay nahihirapan na pala si Lucas. Sir? Ang bahagyang ngiti ng labi niya ay nawala nang mapagtanto na nahihirapan na nga si Lucas. Nangihina ito. Napahiyaw siya at namilog ang kanyang mga mata nang bigla na lamang bumagsak si Lucas sa sahig. Sir Lucas, ayos lang po ba kayo? Matindi ang pag-aalala na nararamdaman na tumatakbo siya palapit kay Lucas. Halata sa mukha ni Ramona ang takot at pagkabigla. Nakita niya ang hindi na maganda ang lagay ng kanyang amo. Pale at malamig na ang kamay nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Labis siyang natataranta at sandaling hindi gumana ang utak niya. Don't cry. Mahina at nanginginig ang boses ni Lucas. I'm fine. This is normal. Pero alam niya na hindi normal ang lahat ng ito.
Tinulungan niya si Lucas na makatayo. Inalalayan ni Ramona si Lucas papunta sa isang upuan at kinuha kaagad ang tissue na nasa round table para pahiran ng dugong dumadaloy mula sa ilong nito. Nanginginig naman ang mga kamay ni Ramona habang ginagawa ito. Ramona, huwag kang umiyak. Okay lang ako. Kaya ko to, sabi ni Lucas. Sa sobra niyang pag-aalala para sa boss niya ay umiiyak na siya. Ang dami na ng luhang nasa mga mata niya. Hindi na siya nag-abala pa na punasan yon dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kapakanan ni Lucas. Akin ang cellphone mo, tatawag ako ng ambulance, taranta niyang sabi. Bago pa man makatanggi si Lucas ay nakuha niya na ang cellphone mula sa bulsa nito. May doktor sa contact list ni Lucas. Hindi niya na tinanong si Lucas ngunit naisip niya na yun na lang ang tawagan niya. Baka kasi may mas alam ang doktor kung anong nangyayari kay Lucas. Hello, Lucas, what's wrong? Bakit bigla ka napatawag? May nangyari ba? Nakaalalang tanong ng boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Ako po si Ramona, kasambahay po ni Lucas. May nangyari po sa kanya. Sobrang dami po ng dugong lumabas sa ilong niya at nanghihina rin po siya. Kailangan po namin ng tulong. Ikaw ba ang doktor niya? Yes, ako ang doktor ni Lucas. Nasa Kalapit Village lang ako. I'll be there in 3 minutes. Huwag kang magpanik dahil hindi maganda yan para kay Lucas. Papunta na ako, ang sabi sa kanya ng doktor. Ganun pa man, kahit ganun ang sabi ng doktor na huwag siyang magpapanik, hindi pa rin tumitigil sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya mapakali at panay ang lakad at balik niya hanggang sa may kumatok na nga sa pinto kaya agad siyang tumakbo papunta roon para pagbuksan ang nasa labas. I'm Doc Eric. Nasaan siya? Nasa sala po. Kaagad na inasikaso ng doktor si Lucas. Dinala ni Doc Eric si Lucas patungo sa kwarto nito at kumuha ito ng gamot mula sa cabinet na siyang pinainom naman ito kay Lucas. Habang nagpapahinga si Lucas sa kwarto nito, hindi na umalis si Ramona sa tabi nito. Tahimik niyang pinapanood ang doktor na gamutin si Lucas at hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya. Saka lamang siya bahagyang kumalma nang sabihin ng doktor na tumigil na sa pagno-nosebleed si Lucas at nasa maayos na kondisyon nito ngayon. Kailangan niya lang makapagpahinga sa ngayon. Pinagod niya ulit ang sarili niya sa trabaho kaya muling umatake ang sakit niya. Wala kang dapat ipag-alala, maayos na siya at mamaya-maya lang ay magigising na siya. Hindi pa rin maalis ang tingin ni Ramona kay Lucas na natutulog habang nagpapaliwanag ang doktor. Mukhang napansin naman ng doktor ang pag-aalala niya kaya nakiusap ito na kung pwede ay mag-usap daw sila sa labas para raw hindi na maistorbong pagpapahinga ni Lucas. Doc, ano po bang sakit ni Lucas? Bakit bigla na lang siyang nag-nosebleed ng ganong karami kanina? Hemophilia. Iyon ang tawag sa sakit na meron siya. Sagot ng doktor. Hemophilia? Ano po yun? Naguguluhan na tanong niya. Hemophilia is a genetic disorder where his blood doesn't clot properly due to a missing or deficient clotting factor. This means that even minor injuries can lead to prolonged or excessive bleeding. Madalas din siyang mag-nosebleed dahil sa sakit nito. But we manage it by providing regular infusions of the missing factor to help his blood clot more effectively and prevent bleeding complications. Yun nga lang, kapag madalas siyang magpuyat at mapagod ay nagno-nosebleed siya ng matagal, which is life-threatening. Kasi maaari na bilog na dugo ang lumabas sa ilong niya kaya mahihirapan siyang huminga. Sometimes ang labis na dugo ay lumalabas din sa bibig niya at kapag nangyari yon, kailangan na maagapan agad yon ng mga medical staff. Kung ganon, maaari niyang ikamatay ang sakit niya. Mas lalo siyang nag-alala ng dahil doon. Yes, lalo na kung hindi maagapan. Which is why madalas kong isuggest kay Lucas na kumuha siya ng makakasama dito sa bahay niya para may makakatulong sa kanya kung sakaling lumabas ulit ang maraming dugo sa ilong o bibig niya. Hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya. Maraming beses na rin na nalagay sa panganib ang buhay niya. Mabuti na lang at nasa Kalapit Village lang ako kaya agad kong naaagapan. Mabuti na nga lang at nakinig na rin si Lucas sa sinabi ko na kumuha siya ng makakasama dito sa bahay niya. May gamot na po ba ang sakit niya? Ano po bang kailangan gawin para maiwasan na maulit ito? Tanong ulit ni Ramona.
Ngayon niya lang kasi narinig ang tungkol sa sakit ni Lucas. So far, si Lucas pa lang ang kilala niya na may ganoong uri ng sakit. Umiling si Doc Eric. Currently, hemophilia doesn't have a cure. We manage it with treatments like regular infusions of the missing clotting factor to help control the bleeding. While gene therapy shows promise, but it's still experimental and not widely available. Nang dahil doon ay hindi na naalis ang pag-aalala niya para kay Lucas. Buong araw ay si Ramona ang nagbantay kay Lucas. Nananatili rin sa mansyon si Doc Eric hanggang sa magising na si Lucas at sinabi dito na maayos na ang lagay nito. Saka lamang nagpaalam si Doc Eric na uuwi na. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka pala, Sir Lucas? Seryoso na tanong niya kay Lucas. Hindi mo naman kailangan na malaman ang tungkol sa sakit ko, Ramona. Sagot nito. Why not? Alam mo ba kung gaano ako natakot na nag-alala sa'yo kanina nang makita kita sa ganong sitwasyon? I was so shocked, Lucas. Takot na takot ako pagkakita ako sa tugon na lumabas mula sa ilong mo. Ang akala ko'y mamamatay ka na ng dahil doon. At mas lalo ako natakot nung sabihin sa akin ni Doc Eric na life-threatening pala daw ang sakit na meron ka. And the worst is, wala pa daw gamot sa sakit na yan. Inis na inis si Ramona at kitang-kita yon sa mga mata niya. Naiinis siya kasi ang reaksyon ni Lucas ay para bang baliwala lang dito kung ano man ang nangyayari, habang siya ay takot na takot at hanggang ngayon ay nasa state of shock pa rin. Tingin niya kay Lucas ngayon ay puno pa rin ng dugo. Bihira lang naman mangyari yon. And I'm sorry na kailangan mo pang masaksihan yon, Ramona. I'm sorry kung natakot ka man na nasaksihan mo kanina. Binaba ni Lucas ang libro na hawak at diretsong tumingin sa mga mata niya. Hindi ko naman sinasadya na matakot ka. Kaya ayoko malaman mo ang tungkol sa sakit ko dahil ayoko na lagi mong isipin dahil alam ko namang nag-aalala ka na ng labis sa iyong ina. It was my fault that I kept it from you. Hindi ko naisip na susumpungin ako ng sakit while you're still here. You know what? I'm so mad, Lucas. Natakot ako ng sobra dahil doon. Nang makita ni Lucas ang namumuong luha sa kanyang mga mata, tumayo ito at imakap siya ng mahigpit. Pinakalma siya ng binata. I'm sorry, Ramona. Sabay hagod nito sa likod niya. Oo nga at halos isumpa niya si Lucas dahil sa galit na galit siya dito noon. Aaminin niya na nag-isip din siya ng kung ano-ano sa binata. Nag-isip siya ng mga masasama pero ayaw niya na ulit na maulit pa ang nangyari dito kanina. Ayaw niyang masaksihan si Lucas sa ganoong sitwasyon. Hindi niya kakayanin pa. Lumipas ang isang linggo at napansin ni Lucas na nagbago ang ugali ni Ramona. Naging mas maalalahanin ito sa kanya at kahit saan man siya pumunta ay nakasunod lang ito para pang binabantayan siya. Natatakot na baka'y maulit na naman ang nangyari sa kanya at nakaramdaman na ng guilt si Lucas dahil feeling niya ay dumagdag lang siya sa isipin ng dalaga. Anong ibig sabihin nito, Lucas? Nauutal na tanong ni Ramona nang ibigay sa kanya ni Lucas ang contract na pinirmahan nito at ang stepfather niya. Dalawang document na inabot nito sa kanya at ang isa ay document na magpapatunay na natapos na ang contract kahit pa wala pa lang namang 2 buwan siya dito sa mansyon. I decided na tapusin ang contract. Nakita ko na naging maayos naman ang trabaho mo sa loob ng mahigit kumulang 2 buwan. You've been a big help to me. Naisip kong masyadong matagal ang 6 na buwan kong sa trabaho mo pa lang sa loob ng 2 buwan ay sapat na para mabayaran ng utang ng amain at mommy mo. What I mean to say is that you have exceeded my expectations over the past 2 months. That you've been with me. And that's more than enough. Bukas na bukas din na pwede ka na makalabas sa mansyon. And you can be with your family again. Nakangiti pa si Lucas habang sinasabi yon. Pero sa halip na matuwa si Ramona dahil natupad na ang lagi niyang dasal noon, nakaramdam siya ng galit at kirot sa kanyang dibdib. Paano, pakiramdam niya ay napakadali lang para kay Lucas na paalisin siya, habang siya naman ay napapalapit na dito ay nahihirapan na. Kung sa tingin mo gano'n lang ako kadali na mapapaalis sa buhay mo, pues nagkakamali ka, Mr. Valcarcel. Galit na inilapag niya sa mesa ang mga papeles na ibinigay nito sa kanya na ikinabigla naman ni Lucas. Hindi ako aalis. Ngayon pa na nasanay na ako dito sa mansyon mo.
Ngayon pa na nasanay na ako sa presensya mo na sa tingin ko ay hindi na babalik sa dati ang buhay ko pag alis ko dito. At pakiramdam ko ay may kung ano nang magiging kulang sa akin. At ngayon pa na alam ko na maaari na namang malagay sa peligro ang buhay mo katulad ng mga nakaraang linggo. Hindi na. Lucas, isang pagkakamali mo ang ipadala ko rito sa pamamahay mo. Malaking pagkakamali mong akong napili mong ipadala dito sa halip na yung ibang stepsisters ko. Kaya magtiyaga ka sa akin, Lucas Valcarcel. Hindi na ako aalis dito. Si Lucas naman ay laglagang panga at hindi makapaniwala. Paano? Ang inaasahan ni Lucas na reaksyon mula sa dalaga ay magiging masaya ito. Vision niya na ang dalaga habang nagtatatalon kapag sinabi niya na natapos na ang contract at makakauwi na ito. Hindi ganitong reaksyon ang inaasahan niya mula kay Ramona. Hindi ka ba natutuwa? Tanong ni Lucas sa dalaga. Makakauwi ka na sa inyo at hindi ka na rin mahihirapan sa mga gawaing bahay na hindi mo naman nakasanayang gawin. And besides that, wala na rin kayo magiging utang sa akin. Pinag-cross ni Ramona ang braso sa dibdib. Hindi ako natutuwa. Hindi rin ako uuwi at tulad ng sinabi ko sa'yo, magtiyaga ka na lang sa ugali ko. Dahil kasalanan mo naman kung bakit ako nandito. At talagang wala na ngang naging epekto kay Ramona kahit pa pinilit niya itong umuwi na. Buo na ang pasya nitong manatili dito sa mansyon niya at makasama siya ng matagal. At sa halip na makipagtalo ito sa kanya ay lumabas na ang dalaga sa opisina. Naiwan si Lucas sa loob na hindi malamang alam kung ano ang dapat na maging reaksyon. Hindi niya masabi kung dapat ba siyang natuwa dahil ang babae na nakatakda niyang pakasalan ay mas pinili na manatili sa kanya kahit pa chance na itong umalis at iwan siya, o kung dapat ba siyang mag-alala dahil sigurado siya na may kinalaman ng sakit niya sa naging desisyon nito. Ang hindi naman alam ni Lucas, umiiyak si Ramona sa paglabas nito ng opisina. Nagkulong din ang dalaga sa loob ng kwarto nito at iniisip kung ano nga ba ang mga nangyayari. Sa mga sandaling yon ay kine-question na rin ni Ramona kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman. Yes, inis na inis siya palagi kay Lucas, ngunit aaminin niya rin na sa tuwing nasa malapit si Lucas sa kanya ay may kakaiba siyang nadarama. Naroon ang mabilis na pagtibok ng puso niya at naroon din ang pakiramdam na para bang napakakalmado at payapa ng mundo niya kapag kasama niya ito. She had never felt at peace before. But after being with Lucas, despite of the chaos and constant bickering, her heart and soul finally felt at ease. Maybe it was love? Siguro nga una pa lang ayun naman talaga. It was love at first sight na natabunan lang ng hate. Or maybe it was hate to love. Hindi niya lang talaga matanggap dahil sa paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya na dapat ay magalit lang siya kay Lucas dahil lagi itong pinapainit ang ulo niya. At lagi rin kumukulo ang dugo niya, marinig niya pa lang ang pangalan na Lucas. Siguro nga yun na yun. Napagtanto niya na lang ang mga bagay-bagay noong sinabi sa kanya ni Lucas na tapos na ang contract at maaari na siyang umuwi. She felt hurt because she is in love with him. At nalulungkot din siya dahil ayaw niya nang mapalayo pa kay Lucas. Pwede ba tayong mag-usap? Sa sumunod na gabi ay kumatok si Lucas sa pinto ng kwarto niya. Pumayag siya sa hiling nito na makapag-usap sila. Sa balkonahe ng mansyon sila nag-decide na mag-usap. Anong pag-uusapan natin, sir? Anong niya? Wala siyang ginawa buong maghapon at nasa loob lang siya ng kwarto niya pero feeling ni Ramona ngayon ay pagod na pagod siya. Tungkol sa dahilan kung bakit ayaw mo nang umuwi sa inyo. May kinalaman ba ito sa pag-aalala mo na baka sumpungin ulit ako ng sakit ko? Or is it because of your family? Bisa ka ng dad mo ay may hindi raw kayo na pagkasunduan bago ka ipinadala sa akin. Umiling siya at umiwas ang tingin niya. Hindi, walang kinalaman sa alinmang nabanggit mo. Then what's the reason? My feelings? Tapat niyang sagot. Your feelings? Ibinalik niya kay Lucas ang tingin niya. Yes. Kaya ayoko umalis dahil ayoko malayo sa'yo. At dahil na rin sa involve ang feelings ko para sa'yo, noong nakaraang gabi ko lang napagtanto ang lahat. Noon ko lang napagtanto kung anong dahilan at bakit gano'n ang nararamdaman ko.
Halata naman sa itsura ni Lucas na nabigla ito sa sinabi niya, pero agad din na sumupil ang ngiti sa mga labi nito. Kinagat pa nito ang ibabang labi para pigilan ang paglaki ng ngiti nito. So may feelings ka na para sa akin? Tanong ni Lucas. Tumango naman siya. Yes, I think so. Hindi ako mahilig sa baduy pero nakuha mo ko. Hindi ko nga alam sa kung anong paraan at bakit. Mahina naman itong natawa. Nagtatapat ka may feelings ka para sa akin tapos lalaitin mo ako? I'm just being honest, Lucas. Muli naman itong natawa at napailing sa kanya. Kapag walay lumapit sa kanya si Lucas at hinawakan ng isang kamay niya. May kailangan ka rin malaman. Na ano? Na gusto mo rin ako? Dumaan sa mukha ni Lucas ang pag-aalangan. Maliban dyan. At hindi ko alam kung patuloy mo pa rin ba akong gugustuhin o kung magagalit ka sa akin kapag sinabi kong totoo. Na ano ba yun? Baka mamaya bakla ka talaga. I'm not. Ramona, straight ako, no? Ano nga ang gusto mong sabihin? Ang tunay na dahilan kung bakit ipinadala ka nila dito sa akin. Nagkunot ang noon niya. Hindi ba dahil yun sa utang namin sa'yo? Hindi yun ang tunay na dahilan, Ramona. Yes, may utang sa akin ang pamilya mo. Ngunit hindi naman yung sapat na dahilan para ipadala ka nila dito sa akin para maging katulong kita. Hindi totoo na baon kayo sa utang at hindi rin totoo na nalulugi ng mga kumpanya ninyo. Walang katotohanan ang lahat ng yan. Kayang-kaya akong bayaran ng pamilya mo kahit kailan pa nila gusto at hindi yun magiging kabawasan sa utang ng pamilya mo. Mas lalo namang napakunot ang noon ni Ramona dahil sa labis sa pagtataka. Kung ganun, anong dahilan? I am the reason. Ako nakiusap sa daddy mo na ipadala ka sa akin. Gusto ko na bago tayo ikasal, ay matuto ka sa mga bagay-bagay at matutunan mo na mag-appreciate sa mga maliliit na bagay. Mahilig kang mag-party at tulad nga ng sabi ng daddy, wala kang alam sa lahat ng mga gawaing bahay dahil sanay ka na may sumusunod sa mga utos mo. At kapag nagkapamilya ka na at nagkaroon na tayo ng mga anak, ayoko rin naman na gano'n na makita nila sa'yo. Hindi ko sinasabi na kaya ako ginawa yun dahil gagawin kitang alipin pag naging mag-asawa na tayo. Ituturing pa rin kitang reyna at ibibigay ko pa rin ang lahat sa'yo. Hindi mo rin naman kailangang magtrabaho. Gusto lang naman kitang maturuan dahil gusto kong may maituro ka rin sa mga magiging anak natin. Sa dami ng sinabi ni Lucas, mas tumatak sa isip niya ang tungkol sa kasal. Ikakasal tayo? Nauutal niyang tanong. Yes, sagot ni Lucas. Kahit wala ka pang nararamdaman sa akin. You are still bound to marry me. Ako pa rin ang lalaki na katakda mong maging asawa. You are still going to be Mrs. Valcarcel. Iyon ang napagkasundoan ng ating mga magulang. Ang ikasal ka sa akin. What? Inabot ni Lucas ang pisngi niya. I'm sorry for lying at patawarin mo ako kung inilihim ko ang lahat ng to sa'yo. Naiintindihan ko naman kung magagalit ka sa akin. At hindi siya galit, naguguluhan lang siya. Kung ganon, pakakasalan mo ako kahit hindi mo ako mahal? I love you, Ramona. Hindi ako magpapakasal sa'yo dahil lang sa'yo ng kasunduan ng ating mga magulang. Magpapakasal din ako sa'yo dahil sa mahal kita. Matagal na kitang mahal at masyado ka lang manhid para mapansin yan. And although surprised, hindi naman siya nagalit kay Lucas sa ginawa nito. Alam niya na may dahilan din naman ang binata. Pero hindi agad siya pumayag na magpakasal sila agad-agad. Hindi naman sa wala siyang balak pero ayaw niyang madaliin ang lahat. Paano pala kung biglang magbago ang desisyon ni Lucas tapos biglang maghanap ng iba? Nanligaw sa kanya si Lucas. Umabot rin ang 2 buwan ng panliligaw ni Lucas at ibinigay niya rin dito ang matamis niyang oo. It turns out na makailang beses na rin pala silang nagkita ni Lucas noon. At sa bawat pagkikita nila ay mas lalo siyang nagugustuhan ni Lucas habang siya naman ay hindi ito napapansin. You're so handsome. How come I didn't notice you before? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Ramona sa kanyang nobyo. Paano ngayon na ibang-iba na ang style ni Lucas kaya mas lalong matingkad ang kagwapuhan nito? Ang baduy look ni Lucas noon ay pakululang din pala ni Lucas para raw hindi siya agad na ma-attract dito.
Iniregalo pa nga nito sa kanya ang peking balbas sa suot nito nung unang dating niya sa mansyon. In love ka na naman. Don't worry, sayong-sayo lang tong lalaking may napakagwapong mukha na to. Nang aasar na namang sabi ni Lucas. At kung may isa mang bagay na hindi nagbago, iyon ay alam na alam pa rin ni Lucas kung paanong kunin ang inis niya. Nagkasundo rin ulit sila ng kanyang stepfather na siyang tunay niya pala talagang ama at hindi lang inamin ng mommy niya sa kanya dahil siya ang bunga ng pagkakamali ng dalawa. Magtatatlong dekada na ang nakaraan. Kahit sila ni Regina ay magkasundo na rin. Well, sila ni Elaine, hindi pa dahil kung ano-ano nga mga sinasabi sa kanya at pinaplastic lang pala siya. Hindi naman sa tuluyan niya nang isinasara ang sarili niya at hindi niya papatawarin si Elaine. Siguro next year na silang magkakapatawaran. Pero hindi pa nga lang sa ngayon dahil sa ayaw niya muna sa plastic. Tuluyan na rin gumaling ang kanyang ina mula sa sakit nito at matapos ang 3 taon ay kinasal silang dalawa ni Lucas. Ang gwapo mo. Puno ng paghanga na sabi ni Ramona sa kanyang asawa. Ngayon ang araw ng kasal nila at hindi pa rin siya makapaniwala na asawa niya na nga ang napakagwapong lalaki na ito. And you're so beautiful. Not just today but every day. Nakangiti naman na sabi ni Lucas. Inabot nito ang kamay niya at hinalikan ng likod. I love you so much, my wife. I hate you, pabitin niyang saad. But I also love you so much, Lucas Valcarcel. Lumapit sa kanya si Lucas at inalis ang belo sa kanyang mukha at sa harapan ng kanilang pamilya ay inangkin nito ang kanyang labi. Kung may isang bagay man na hindi magbabago maliban sa kanilang pagmamahalan, yun ay they still hate and love each other. To the point na hindi na nila kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!